Okay, so salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para magbigay pansin tayo ng pansamantalang oras sa Panginoon. Total linggo ngayon, araw ng Panginoon, at ang salita ng Diyos ay nawa maging pagpapala sa atin at itugon natin ang mga pangangailangan natin at ang mga prayers natin sa Panginoon sa oras na ito. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat Lord sa kabutihan niyo sa amin. Salamat Lord sa bawat isa na nandito, Lord. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang salita ng Diyos at ito po ay maging salita ng buhay para sa amin, Lord. At mabigyan ng tamang pangunawa sa inyong mga salita. Lord, i-bless po ninyo kami alang-alang kay Jesucristo. Ito po aming dalangin. Amen. So sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, nasa Genesis, unang aklat ng buong Biblia. Genesis, sinulat ni Moses at binigyan ng patutuo ng bagong tipan ng Panginoong Jesucristo. At sa aklat ng Bible, sa Genesis, kauna-unahing aklat, matatagpuan ang message ngayon sa Genesis chapter 1 verse 6. Ang sabi ng Bible at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at hiniwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayoy. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So sa ikalawang araw ng paglikha ng Diyos ng lahat, ay ibinahagi niya ang mga tubig at gumawa siya ng isang kalawakan sa taas at sa mas malayo pang kalawakan. So yung unang kalawakan, ito yung kalawakan na kung saan yung makikita natin yung ulap, yung mga ibon. At ang ikalawang kalawakan ay yung kalawakan na kung saan nandun ang araw, ang bituin, at ang buwan. At ang ikatlong kalawakan, din yung kalawakan na kung saan nakatira ang Diyos. Yan ang langit. So dito sa kalawakan, makikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang intensyon ng Diyos kung bakit niya nilikha ito. Ang kalawakan ay nilikha ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang dakilang kapangyarihan bilang isang manilikha. Kaibigan, sana naniniwala tayo na hindi tayo nilikha ng Diyos para makalimutan o na aksidente lang ang buhay natin sa lupang ito. Kundi dahil meron tayong manilikha, ibig sabihin, may layunin ng Diyos para sa atin. Hindi tayo nakalimutan ng Panginoon at ang Diyos ay nagpapadala siya ng paalala sa atin sa pamamagitan ng pag tumingin tayo sa kalawakan, makikita natin ang daliri ng Diyos sa kanyang paglikha. Sabi ng Psalm 18 na nung nilikha ng Diyos ang langit, ito ay gawa ng kanyang daliri. So, nasa daliri pa lamang ng Diyos, napakaganda ng kanyang mga nilikha. Doon ang nasasabit ang mga ulap at ang mga ibon, dinisenyo ito ng Diyos. Tapos naglagay siya ng pwesto para sa araw at sa bituin at sa liwanag. At naglagay siya ng pagitan. Kaibigan, napakalayo. Napakalayong agwat ng kalawakan sa lupa. Hindi natin maabot. Ganon din ang Panginoong Diyos na naglikha ng kalawakan. Ang kalawakan ay testimony lamang ng katangian ng Diyos. Gaya ng lahat ng nilikha ng Diyos, ay nagpapakita ng mga katangian ng Diyos. So kung ang Diyos ay dakila at malawak at tila mataas, ganon din ang kanyang nilikha na kalawakan, mataas at hindi natin maabot. Ganon ang ating Diyos na sinasamba. Ang Diyos ay hindi natin maabot ang kaluwalhatian ng Diyos. So tinuturo sa atin ang salita ng Diyos na palaging dapat nakatingin tayo sa taas. Amen? Amen. Tumingin tayo sa Diyos na naglikha ng kalawakan. Dahil sa mata ng Diyos, sa mukha ng Diyos, doon natin makikita ang pagpapala. Doon natin sa mukha ng Diyos makikita ang
dahilan kung bakit nilagay niya tayo dito sa lupang ito. Hindi ho tayo aksidente, kundi meron tayong manilikha. At ang manilikha ay may dahilan at may purpose para sa bawat isa sa atin. Kaibigan, hanapin mo ang layunin ng Diyos para sa buhay mo. Huwag kalimutan ng Panginoon. Manalig sa Kanya at umasa sa Kanya. Tandaan natin, siya ay dakila at siya ay malawak na malawak. Kesa sa nakikita nating kalawakan, mas malawak ang manilikha kesa sa Kanyang nilikha. Mas mataas ang Diyos kesa sa atin. Ang sabi ng Bible, ang mga isip natin ay hindi katulad ng isip ng Diyos. At ang ugali natin ay hindi katulad ng ugali ng Diyos. Ang isip ng Diyos ay mas mataas pa kesa sa atin. Amen? Amen. Maaring hindi natin matuklasan ang lahat ng kabuuan ng dahilan ng Diyos kung bakit nangyari sa atin ang mga nangyari. Pero sasabihin ko sa inyo, sa kalagitnaan ng kaguluhan, ay merong isang Diyos na nagmamahal na nagbigay sa atin ng salita upang hindi tayo kumukupkop sa dilim at maaari tayong mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang kalawakan ba ay nagbibigay ng luwalhati sa Diyos? Yes. Pero bakit yung buhay natin hindi makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Napakalaking pagkakamali yun, amen? Amen. At may pagkakataon tayo ngayong araw na ituwid yung mali na yan. Manumbalik tayo sa Panginoon, magbalik loob tayo sa Panginoon upang magbigay luwalhati sa Kanya. Sa Kanya na naglikha ng kalawakan upang ipaalala sa atin na kung gaano ang kalayong agwat ng kalawakan sa lupa, ganon din kalayong agwat ng Diyos sa atin. So, wala ho tayong pwedeng gawin para maabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na magsumikap tayo, kahit na magpakabait tayo, kahit na gumawa tayo ng magandang bagay, malayo pa rin tayo sa agwat ng Diyos. Maaring ngayon, okay tayo, pero bukas, magkakasala tayo, mali na naman. So napakalayo ng agwat natin sa Diyos. Kung gaano kalayo ang kalawakan sa lupa, ganon din kalayo tayo sa Diyos. Pero kaibigan, ito ang magandang balita. Hindi tayo iniwanan ng Diyos sa lupa para lang magdusa. Hindi tayo kinalimutan ng Diyos. No, ang Diyos ay nagpadala ng Kanyang bugtong na anak na isinilang ng isang Birhen Maria. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay di mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, memorize na ninyo. Very good. Pero ito ang mensahe ng kalawakan. Ang Diyos ay dakila at napakataas at siya ay liwanag, hindi katulad natin. Tayo ay lupa lamang, napakalayo ng agwat natin. Pero dahil kay Jesucristo, meron tayong paraan para makarating sa langit. Amen? Amen! Meron tayong pag-asa at meron tayong ginhawa dahil si Jesucristo ang daan patungo sa Ama. Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And so sa pamamagitan ni Kristo, maaari tayong makarating sa langit, kumbaga. Oo, nandito tayo. Yes, nandito tayo. Pero sa Espiritu, kung makikiisa ka sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, isang prayer lang, nandiyan ka na sa presensya ng Diyos. Amen? Amen! So ang mensahe ng kalawakan ay dakila ang Diyos na naglikha ng lahat. Ito ay gawa ng daliri ng Diyos. Ito ay nagpapatutuo na ang Diyos ay ang manilikha at merong purpose ang Diyos para sa atin at nagpadala ang Diyos ng isang tagapagligtas para maabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng sarili natin, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So ang sabi ng Bible, at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan. Tingnan nyo ang pag-iingat ng Diyos. Hindi lang niya sinabi magkaroon ng kalawakan, kundi siya mismo ang kumilos at gumawa ng kalawakan. So tingnan mo ang kabutihan ng Diyos. Nagsalita siya at nagkaroon. Yan ang tinatawag na paglikha ng Diyos, creation.
nagsalita ang Diyos at nagkaroon. Nung sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan, siya mismo ang kumilos at hinugis niya ito at ginawa nito sa kanyang mga daliri, sa kanyang mga sariling kamay. So, walang pagkukulang sa kalawakan. Amen? Amen. Nung matapos ang Diyos na gawin ito, tiningnan niya ang kanyang nilikha at sinabi niya, ito ay napakabuti. Ito ay napakabuti. So, lahat ng gawa ng Diyos, perfect, walang pagkukulang, walang corruption. So, kung walang problema ang Panginoong Diyos, saan ang problema? Sino ang may problema? Ang tao, tayo, na ayaw na magpasakop sa isang Diyos. Binitin ng Diyos ang buong daigdig sa kalawakan. Paano niya sinabit ito? Saan niya sinabit ang buong daigdig? Saan niya sinabit ang mundo? Sa kalawakan. Sabi ng Bible, sa wala. So napakadakila ang kapangyarihan ng Diyos, biro mo. Lahat tayo ay nabubuhay, lahat tayo kumikilos, lahat tayo nananatili sa mundong ito dahil sa kabutihan ng Diyos. Dinesign ito ng Diyos. Tinawag ng Diyos, verse 8, tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So sa creation ng Panginoon, merong 6 na araw ng paglikha. Sa tanghaling ito, yan ang pag-uusapan natin yung ikalawang araw. Sa susunod, nawa, pagbigyan ako ng pagkakataon, pag-aralan natin ang ikatlong araw at kung ano ang maaari natin makuha sa salita ng Diyos. Pero sabi ng Bible, at sinabi ng Diyos, ay kahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. So, tandaan natin ang mensahe ng ikalawang araw. Ang Diyos ay gumawa ng kalawakan. Ang kalawakan ay dakila dahil ang Diyos na gumawa ng kalawakan ay dakila. Ang Diyos ay mataas sapagkat ang kalawakan ay mataas sapagkat ang Diyos na naglikha ng kalawakan ay mataas. Pero hindi ang Diyos malayo sa atin. Bagamat siya ay mataas, bagamat siya ay banal, bagamat siya ay liwanag, at bagamat tayo ay makasalanan, gumawa ang Diyos ng paraan para ang isang makasalanang tao ay maaaring makiisa sa isang Diyos na banal, at Diyos na mataas, at Diyos na napakalayo. Hindi siya malayo sa taong nagsisisi at sumasampalataya sa kanyang isinugo na anak. Mag-pray tayo at ipanalangin natin ang blessing na itong salita ng Diyos. Soli natin ang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat Lord sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang makapagbigay pansin kami sa salita ng Diyos. Itong mensahe ng ikalawang araw, ang kalawakan ay napakalayo, napakadakila sapagkat ang kayo pong manilikha ay dakila at maliwanag at mataas at kami po ay hanggang lupa lamang dakilang Diyos. Pero salamat kayo ay gumawa ng paraan at nagpadala ng tagapagligtas at tagapamagitan, isang tulay na makaabot kami sa langit bagamat kami nasa lupa dahil kay Jesucristo sa kanyang dugo. Tulungan niyo po ang marami na matuklasan ang pagpapala ng pananampalataya sa salita ng Diyos at matuklasan nila ang tagapagligtas na si Jesucristo at sila rin po ay makiisa sa inyo balang araw. Salamat dakilang Diyos sa inyong tulong sa amin. Mahal po namin kayo, Panginoon. Ito po ang aming mga dalangin sa ngalan ni Jesucristo. Amen.